Kaso ni General Bantag ipapadismiss ng kanyang abogado. Mga ebidensya hindi direktang tumutukoy sa kanya. Senator Raffy Tulfo nagsalita na rin. Ipinaglalaban ngayon ng abogado ni General Bantag ang mga ebidensya na kanilang hawak para patunayan na walang sala at inosente si General Bantag sa kanyang kinakaharap na kaso. Ayon pa nga sa abogado ni Bantag ay malaki ang tsansa na mabasura lang ang kaso dahil ang mga ebidensya na hawak laban sa kanya ay hindi direktang tumutukoy kay Bantag. Ayon pa nga sa ibinalita ng CNN ay no direct evidence pointing to Bantag in lapid killing. Inamin ng NBI na walang direktang ebidensya na nag-uugnay sa suspendidong hepe ng Bureau of Corrections na si Gerald Bantag sa pagpaslang sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Samantala ay pinapahold na ng pulisya ang passport ni Bantag para maiwasan umano ang pag-alis nito patungo sa ibang bansa. At handa na umano ang tracker team ng PNP para hanapin ang iba pang tao na kinasuhan kasama si General Bantag. Ayon pa nga kay Azrin ay hinihintay na lamang umano nila ang warrant of arrest galing sa korte para arestuhin ang mga nabanggit na mga sospek. Gayunpaman ay ngayon hinimok ng PNP ang mga akusado na sumuko na lang sa pulisya para maging maayos ang lahat at sumagot sa mga katanungan para sa kanila. At ngayon, inaksyonan na din ni Senator Raffy Tulfo ang issue sa Bilibid tungkol sa mga kontrabandong nakakapasok sa looban. Ngunit ang tanong ng lahat, kaya ba ni Katapang na gawin ang mga nagawa ni Bantag para pigilan ang mga kontrabando na gustong pumasok sa looban? Kailan ho ba matitigil itong katiwalian sa Bucor na kung saan madaling maipasok o palagi nakakapasok ang mga kontrabando sa loob ng Bucor? Give them 2 to 4 years daw ho. Talaga mag-implementa ho sila ng mahigpit na sistema. Mr. Chairman, yung 2 to 4 years, pwede ba natin gawing 2 to 4 months? Inspeksyon, dapat po may kapkapan din. Hindi lang po dun sa mga bisita sa mga inmates, siguro po pati sa mga empleyadong pumapasok sa loob ng compound ng Bucor, dapat kinakapkapan, ginagawan po ng thorough searching. Good morning, Madam President and the Chairman. During the budget briefings, I manifested my support for the budget of the Department of Justice, particularly the Public Attorney's Office. I've seen the Public Attorney's Office in action and what their work means to the people. I really fought for the budget of the PAO to be increased because they're overwhelmed with cases. And if there are not enough lawyers in the PAO, they cannot give quality service to the weak and the voiceless. Hindi pwede na mga mayayaman, may maayos na abogado na may sapat na oras na aralin ang kaso ng kanilang kliyente, pero sa PAO, sobra-sobrang kasong hinahawakan ng kada abogado, kaya napipilitang paspasan ang pag-aaral ng kaso. The Public Attorney's Office is the hope upon which our less fortunate people rely on when their rights are trampled upon. It gives indigent litigants a fighting chance when they're being abused or wrongly accused. With this budget, I'm comforted that our indigent litigants will continue to have counsels ready to address their legal needs before the Public Attorney's Office. I do likewise support the budget of the National Bureau of Investigation. In my 20 years experience, or more than 20 years, as a broadcaster doing public service, nakita ko po kung gaano kataas ang respeto ng mga mamamayan. Ang expectation po, Mr. President, Madam President, ng mga mamamayan sa NBI because they're considered the premier investigative body of the country. Pero ang akin lang pong nakita, nakakalungkot, na ito po hindi napapantayan ang expectation na ito ng tamang budget para sa kanilang ehensya. By this time, the budget that we have provided for them will give them the capacity to perform their duties more ably. They could hire the correct personnel and experts, purchase equipment, update their systems, improve their structures, and execute programs. Furthermore,
give them ample budget for their operations and personnel services, will protect the agency from corruption and undue influence. I hope that they will utilize the budget for what we provide them for. And I also support the budget for the Bureau of Immigration. However, meron lang po akong konting katanungan, Mr. President, konting pag-uusisa dito po sa Bureau of Corrections. Kailan ho ba matitigil itong katiwalian sa Bucor na kung saan madaling maipasok o palagi nakakapasok ang mga kontrabando sa loob ng Bucor? Ito ba'y matutuldukan o patuloy natin makikita o maramdaman o mababalitaan itong ganitong klaseng problema sa loob ng Bucor? Alam po nila na may problema ho sila. Good morning, Your Honor, sa ating kasamahan na chairman po ng Committee on Migrant Workers at Energy. Salamat po, nagpapasalamat po ang DOJ dun sa nabanggit ninyong suporta sa kanilang mga attached agencies. Yung PAO, nakita ko pa nung congressman pa ako, mahusay ang mga tao niyan, masisipag, very dedicated. Lalo na yung NBI. Dinagdagan po pala natin dahil sabi nyo kulang sa pondo. Dinagdagan po natin sa Senate version ng committee report itong pondo ng NBI, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Sabi nga, yun ay naalala ko na isa sa mga una yung puntos ng ating committee hearing. Dito naman ho sa usapin ng Bucor, kinikilala nga ng DOJ na meron talagang minsan nakakapuslit o nakakalusot. Pero give them 2 to 4 years daw ho, talagang mag-iimplementa ho sila ng mahigpit na sistema, pagbabago sa sistema, systemic changes, Your Honor, to reform the systems in the Bucor. Mr. Chairman, yung 2 to 4 years, pwede ba natin gawing 2 to 4 months? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yung 4 months ho, meron na hong, may pinapangako na ho silang pagbabago. Maaring hindi 100% pero uumpisahan na ho at magpapakitang gilas na ho sila. Okay. If I may suggest, Mr. Chair, I'm not an expert when it comes to security and screening, etc. Pero nakikita ko po ang problema talaga doon sa mismo mga kawani ng Bucor. Hindi naman kasi may papasok yung mga kontrabandong yan kung hindi nakikipagsabuatan ang mismo mga kawani ng Bucor. Tama ba ko? Do you agree or disagree? Tama ho kayo, Your Honor. So therefore, siguro po magkaroon ng top to bottom na paglilinis dyan sa loob ng Bucor. Yan lang po siguro ang tanging paraan. At the same time, i-train siguro ito mga taga Bucor yung tamang pamamaraan sa paggawa ng kanilang trabaho. At the same time siguro po, kailangan ng lifestyle check ang karamihan sa mga taga Bucor na yan. Na yung mga dati, sabi ko nga, motosiklo lamang minamaneho, ngayon ay naka-BMW na. Dati, nag-renta lamang ng apartment, ngayon, meron ng condo o meron ng townhouse. So maliwanag na sila ay nakikipagsabuatan sa loob sa mga inmates na mayayaman ng mga sindikato na siya nagpapasok ng mga kontrabando. And also, siguro po, lahat ng mga papasok ng mga sasakyan, whether that be of the officers of the Bucor o yung mga delivery, siguro po gagawa ng thorough inspection. And also, siguro po maglagay ng CCTV sa lahat ng mga empleyado pumapasok na in-inspeksyon. Dapat po may kapkapan din. Hindi lang po dun sa mga bisita, sa mga inmates, siguro po pati sa mga empleyadong pumapasok sa loob ng compound ng Bucor, dapat kinakapkapan, ginagawan po ng thorough searching. At yan po dapat ay covered ng CCTV. Maliban na lang po siguro sa mga kababaihan, napapasok sa loob ng kwarto, at doon kapkapan ng husto, at meron po sanang nag-observe to make sure na tama po yung ginagawang kapkapan. Yes, Your Honor. The officials here from the Secretary down to Bucor Chief Katapang are giving the thumbs up to everything you're saying, Your Honor. So, tama ho yun at sisikapin po nilang higpitan yung mga proseso nila dito sa Bucor. Okay. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. That's all. Maraming salamat po sa ating kasamahan from Isabela and Ilocos and Davao.
Thank you, sir. Thank you, Senator Tulfo. Likewise, the chair would like to interject. I think one of the long-term plans of the DOJ Secretary is the relocation of the Bilibid prisons, no? Para talaga matanggal na lahat ng Yes, Your mga Honor. sindikato yan. I think that's a long-term plan. Tama po. And I hope that we can- Nabanggit ho nung panahon ng interpellation ni Senator Robin Hood, ho. Sir, tama ho kayo. At kung naririnig niyo po, baka naman hindi po masyadong marinig. So magandang hapon. Ang bagong balita ngayon, DOJ Secretary Boying Remulla reveals investigators found that Bucor Director General Gerald Bantag returned home last September 9 upon learning Percy Lapid was there for an expose. O, so ito yung kwento. According to the news today, si Director General Bantag on September 9 was supposedly going to go to the graduation of some of the inmates doon sa correctional. They had taken courses in Fatima, if I'm not mistaken. Okay, but they had taken courses and they were graduating. So normally the Director General goes there kasi part ng dun sa rehabilitation program. What's going on, guys? My name is Jeremiah Davis and I've got the brand new Vivo V25 Pro, and today ng penitentiary or ng correctional system is to bring some of the inmates back to school at sila po ay makapag-aral at makapagtapos habang nakakulong. Nang sa gayon, mayroon pa silang kinabukasan pagkatapos nilang pag natapos yung kanilang pagkapiit. So, noon sa September 9, imbis na pumunta sa graduation si DG Bantag, according to Secretary Remulla, umuwi at galit na galit kasi nalaman niya na si Mr. Percy Lapid, ang yumaong si Percy Lapid or Percy Mabasa, ay nagpunta daw sa bahay ni DG, kumukuha ng pictures ng kanyang bahay at ng mga sasakyan supposedly for an expose. So, nagmamadali siyang umuwi. According to Sec Remulla, galit na galit daw si DG Bantag tungkol dito. Does this provide a possible motive? Posible. Well, it only adds to a dimension. So let me explain. Kapag mayroong kaso, ano ang burden ng prosecution para na dapat maipresenta nila yung evidence sa hukuman? They only have to present evidence dun sa mga elemento ng krimen. So, kunwari, murder, ang elemento niyan ay may pinatay, may dead body, of course. Yung pagkapatay ay labag sa batas, kasi merong mga may mga instances na hindi siya labag, such as self-defense, defense of stranger, defense of family, and so on, exempting yung mga circumstances na yon. So, kailangan patunayan na yung pagkapatay ay labag sa batas at itong taong to ang pumatay. This motive form an element. Hindi kailangan patunayan ang motibo doon sa hukuman. It only adds to the dimension of the case. Ibig sabihin, mas malalim, mas maliwanag yung explanation. Makikita yung compulsion ng tao to commit the murder. But it is not even necessary to prove it. Ngayon, ang tanong, bakit nilalabas ang mga posibleng motibo o ibang mga characteristics na ito tulad ng yung mga ganitong, how do you call this? Excerpt, kumbaga. Well, Sec Boying Remulla is the DOJ Secretary. So, ibig sabihin niya, nasa panig siya ng prosecution. Ibig sabihin, pinipresenta niya yung kaso ng prosecution. Is this necessarily going to be the case? Or going to be what the court will find? Ito ba ay objectively presented? Well, we presume objectivity on the part of the NBI and so on, but when presenting their side in court, they take a side.
They take the side of the prosecution, supposedly the side of the people of the Philippines. Sila po ang nagpapatunay ng krimen at nagpapatunay kung sino ang nag-commit ng krimen na yon. So, it will necessarily be na yung maririnig ninyo kay Sec Boying and even kay Sec Benhar Abalos yung panig ng prosecution. Pag humarap na sila sa hukuman, may isa pang panig na maririnig. Ito yung panig ng mga akusado. Posible yung panig ni DG Bantag, but also yung panig ni SJO2 Sulueta at yung ibang mga miyembro ng mga gang dun sa loob na naging bahagi ng pagkapaslang kay Percy Lapid and yung mga naging bahagi ng pagpaslang kay sa middleman na si June Villamor. Okay? Even now naman, naririnig din natin yung panig ni DG Bantag because occasionally nagbibigay din siya ng mga interviews. So, does that mean we have to take a side? Hindi. Kailangan natin pakinggan lahat. Because that's what the court is going to do. Papakinggan parehong panig at magdi-decide ang hukuman ano yung ebidensya na mas matimbang at kung ano yung mas credible na ebidensya doon. Nakikita ko na maraming mga mga haka-haka, mga teorya nila. So, ang nakikita natin ay pinipresenta ng prosecution yung kanilang teorya. Ito na po. Normally, kasi kapag may kaso ka, abogado ka, may hawak ka na kaso, you will form what is called the theory of the case. So, ibig sabihin, ipipresenta mo yung tingin mo nangyayari at i-relate mo yung ebidensya mo doon sa teorya ng pangyayari na pinipresenta mo. So, for example, so far, ang nakikita nating teorya ng prosecution ay, may motibo si DG Bantag. Ito ay, ito lang ang kwento ng prosecution na hindi ko sinasabing ito yung totoo, ha? Or ito yung pinaniniwalaan ko. Ang sinasabi ko, ito yung pinipresenta nila so far. Ang teorya nila, may motibo si DG Bantag. Nag-expose di umano ang journalist known as Percy Lapid at na may mga instances na nalaman niya na naghahanda ng expose nga. Kumuha ng pictures ng kanyang bahay at saka ng kanyang mga sasakyan at naghanda para sa expose na nangyari nga. Theory of the case, base dito sa galit niya tungkol dun sa mga expose, itinalaga niya si, si SJO2, tama ba yun? Sulueta na iligpit di umano itong journalist na ito. Matapos niyan ay may inutusan si SJO2, may inutusan yun, may tinuro. Nag-umabot sa middleman, yung middleman nag-hire dito sa kay Escorial, yung confessed gunman. Mayroong din di umanong financier na taga ron sa Bilibid na nag-provide ng pera para doon sa gunman. Ay pinaghati-hatian pa daw yun. Gayon pa man, so yan ang teorya nila. At ang ebidensya na pinipresenta nila ay testimonial evidence galing dun sa mga tao sa Bilibid, mga convicts sa Bilibid, at saka yung confession ng gunman. Tungo naman dun sa kaso ng pagpatay kay June Villamor, ang teorya ng prosecution ay iniutos ni DG Bantag yung si SJO2 Sulueta, tama ba yung sinasabi kong rangko? Si Sulueta na iligpit yung middleman, knowing di umano na nag-confess na yung gunman. So, kumbaga, tying up loose ends, pinapatay naman si June Villamor. Okay, so far, ito po ang pinipresenta ng DOJ. So, wag po tayong magagalit kay Sec Boying kasi talagang panig ng prosecution yung to take a side against the accused, against their suspect. So, he is doing his job. Gayon din, si Secretary Benhar Abalos, he is doing his job by taking the side of the prosecution. Talagang yun po ang panig ng gobyerno kapag naglilitis ng kaso, especially of crimes of this nature. So,
ang sinasabi nila, kaya daw sila madalas na nagpapahayag sa publiko ay para maging transparent yung step by step ng kanilang investigasyon. Nasa interests daw po ng serbisyo publiko yung malaman ng publiko tungkol sa isang krimen na ganito kalaganap or kasikat, so to speak, or ganito at karumal-dumal. At even more, mayroong pong dimension na isang journalist ang napaslang dito. Siyempre, pinoprotektahan natin ang mga tao na naghahayag daw ng matters of public interest. So, nang sa gayon ay, ma-expose natin. Pagka nakikita kasi yung mga ganitong klaseng pangyayari, then we are put on notice at saka nakikita natin na tuloy-tuloy at ang paglilitis, and it is being done in an orderly and, how do you call this, professional manner. Okay. Sabi ni Francis Cayetano, yung iba kasi, hindi ko makita. Yung iba kasi nagpapadali sa trial by publicity, maghintay ng facts ng kaso. Oo, kasi sa ngayon, hindi pa proven lahat ng sinasabi. Maging yung mga prinisinta ni Sec Boying at ni Sec Abalos, lahat yan ay allegations on their part. Pero meron silang sinasabi na suportado yung mga allegation na ito ng ebidensya na hawak nila. Among these evidence, yung mga testimonya ng mga tao sa loob. Of course, yung report ng AMLAC, maisasama dyan, yung mga text messages di umano na natanggap or pinadala ni June Villamor, and so on. On the other hand, syempre tinatanggi dun sa ilang beses na nakapag-interview si DG Bantag, nakikita natin na tinatanggihan niya yung mga aligasyon na ito. In fact, dun sa isang interview, sinabi niya, yung mga kotse na sinasabing kanya, puro mga isinoli niya dahil nga nasa preventive suspension siya, umalis na siya ng opisina. At sinoli niya yung mga sasakyan, most of which were the ones that were na namataan doon sa labas ng bahay niya. Yung iba namang mga sasakyan magagara nga, pero hindi naman daw kanya, sa kapitbahay yon. So meron siyang mga isinasalag na paratang sa kanya. And this is what we're also going to see in court. Ganun po talaga ang isang kaso. Kasi ang tawag natin sa sistema na ganyan ay adversarial. Ano ang adversarial proceedings? Ibig sabihin, may dalawang panig na magkasalungat. And somewhere in between these two cases, these two viewpoints, makikita natin ang katotohanan. Yun po ang tinatawag natin na paglilitis ngayon. Ito, tinatanong ni All About Plants. Huwag niyo naman akong tawaging attorney. Ang weird pakinggan. May probable cause ba? Baka pag nagka-warrant, maging tulad yan ni De Lima na mahabang panahon. No. Dun sa, ang daming no nun. Dun sa kaso ni Senator De Lima, ganito po yung nangyari. So may finding of probable cause. Ngayon, challenge ni Senator De Lima. Ang tingin niya, walang probable cause. So una, pinasusoli niya sa DOJ para imbestigahan uli ng DOJ at hinarap din niya yung issue sa hukuman dun sa mga RTC na naglilitis ng kanyang kaso. Hindi siya satisfied sa mga naging desisyon doon. So umakyat siya sa Supreme Court. Para naman sa inyo, ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Magkomento lamang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood.